Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, ang next ko naman na tawagin ngayong gabi ay si Jeff. Okay, Brother Jeff, please unmute. Bro Jeff, mahina internet ko. Nakita ko screen ni Aljan, no? Hello po. Okay, go ahead, bro. May tanong po ako tungkol doon sa ano. Sa? Yung tanong ko sa may tungkol sa may 7-day Sabbath. Literal bang Sabado po yun? Literal na Sabado po ba yun? Yung 7th day Sabbath? Yes, bro. Kasi, na yung sa ano, Day of Creation. Ay, hindi. Hindi 7th day Sabbath yun. Kumbaga, yung sa creation, hindi siya nangyari sa 24 hours kasi pinaliwanag lang yun ni Moises para maunawaan ng mga nagbabasa ng Genesis na ganun ang pagkakagawa, pero hindi ganun. Hindi siya 24 hours. Sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw at ang 1,000 taon, walang pinagkaiba yon. So yung pinagbabatayan doon na sa ikalawang araw ginawa niya, yun ay nakabatay sa araw ng Panginoon. Hindi sa ating araw yon, no? Kaya hindi siya at saka hindi utos yon. Walang mababasa sa Biblia na yun ay utos para gawin ng mga Kristiyano. Yung pagkautos ng 7-day Sabbath, doon yun inutos sa mga Israelita sa Deuteronomy 5:15 lang yun. Basahin natin ano sinasabi sa Deuteronomy 5:15. Ganito ang sinasabi sa naturang talata. Eto. Sabi, iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Diyan, isang batayan niya na ang kinakausap diyan ay naalipin sa lupain ng Ehipto. Ikaw ay alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa magitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo. Mayroong reason kung bakit yung mga Israelita, yung mga nasa Israel, inutusan na mangilin ng 7-day Sabbath kasi sila ay inilabas sa Ehipto. Katunayan, kung babasahin natin yan sa Ezekiel, yung kanilang paboritong talata mismo, Ezekiel 20. Pero, sisimulan ko sa 9. Kasi pag sila nagbasa ng Ezekiel 20, magsisimula yan sa 12. Ayun nila basahin yung 9. Anong sabi sa 9? Ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw ko malagay sa kahihiyan ng pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Ano nangyari? 11. 10. Kaya pinalaya ko sila sa Ehipto at dinala sa ilang at dooy ibinigay ko sa kanila ang mga utos at mga tuntunin ko na dapat nating sundin para mabuhay sila. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng pamamahinga bilang tanda ng aming kasunduan. So, ang reason, kaya sila inutusan na mangili ng 7-day Sabbath kasi sila inilabas sa Ehipto. Yun ang reason. Yung mga Pilipino hindi naman kasama sa inutusan doon, ay hindi tayo kasama doon, ano? Hindi kasama doon.
Katunayan, ang sabi kasi ng Panginoon ganito, no? Ito sabi sa Deuteronomy 5:1. Tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "O, mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito." Ang kausap ni Moises, mga Israelita. At meron siyang utos at tuntunin na ibibigay sa kanila sa araw na yon. Sa araw na yon, ang nagsasalita buhay sa araw na yon. Pag-aralan ninyo ito at sundin. Ano yon? Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. So, ang Diyos nagipagtipan sa kanila doon sa bundok ng Sinai. 3. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kaya hindi damay si Adan dito. Hindi kailanman nangili ng sabat si Adan, si Eva, si Noe, si Abraham. Hindi kailanman nangili ng sabat yun kasi yung tipan na yun ay hindi ginawa sa kanilang mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. Sila yung nakipagtipan sa Sinai, sila ang pinakaunang binigyan sa pangingili ng 7-day Sabbath. Yun bro. Jeff. Kasi sabi rin nila, utos daw yun sa lahat ng tao eh. Ay wala. Walang mababasa na yun ay utos sa lahat ng tao. Kahit sa Exodo, tinan mo sa Exodo 20 na kanilang babasahin na. Sila nagbasa ng Exodo 20, sisimula nila sa 8. But ayaw nilang basahin ng verse 2. Ano ba nasa verse 2? Ako, ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Ba't nila binabasa ang verse 2? Ang sabi dyan, alalahanin ninyo na ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo naalipin. Anong utos niya? Alalahanin ninyo ang araw ng Sabat. Sino inutusan? Inilabas sa Ehipto o may Pilipino ba doon? May Kano ba doon? May Hapon ba? May Insik ba? May Koreano ba doon? Wala. Katunayan, ito pa, ebidensya. Awit. Awit 147. Verses 19. Ano nangyari dito? Sabi ganito, kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin. Kanino raw? Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Ba't damay Pilipinas dyan? Hindi nga damay Pilipinas dyan eh. Awit hanggang 18 ba yan? Ha? Awit, 147 verses 19 to 20. Okay po. Okay. Mas pati dito sa Bisaya. Sa Bisaya talaga, wala kinigihatag sa ubang mga nasod. Sa Israel ang gihatag. Brother, Jeff, meron ka pa tanong? Okay, maraming salamat. Ilang po ba, brother Jan? Salamat. Okay, thank you sa iyo, brother Jeff, no? Helvin Salapang. Hello, brother Helvin, good evening. Good evening, magandang gabi sa inyong lahat. Tanong ko lang about ito sa pagka-Diyos ni Kristo. Bakit hindi alam about ito sa pagka-Diyos ni Kristo? Magaling si John Ray dyan. Sige. Okay. Bakit hindi alam daw ni Jesus ang araw ng end times na mababasa natin sa Mark 13:32? Ito kasi ang ginagamit sa mga sektang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Okay, Brother John Ray, pagkasagot ng tanong. Yes, Bujando. Pakiulit ang tanong. Bakit daw sinabi ni Kristo na hindi niya alam ang araw ng kanyang pagbabalik? Kung siya nga ay Diyos, dapat sana alam niya yun.
Pakibasa muna yung 29 ng Deuteronomio, Bro Jando. Ano yan? 20, ano yan? Deuteronomio 29. Okay, Sa Mark 29 po, 29 ng Deuteronomio. Ito sa ating mababasa. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Mayroon ba siya mga inililihim, Brother John Ray? So, may mga bagay na inililihim ng Diyos, no? So, hindi lahat ng bagay kailangang ipaalam sa tao, kapatid. So, doon sa Mateo, doon sa sa Mateo ang isang verse na sa Mateo. Sa Mateo na hindi niya nalaman ang panahon at oras patungkol yun sa kanyang pagkatao dahil ang pagkatao kasi ni Kristo ay limitado katulad natin, no? Ang pagkatao ni Kristo katulad natin, limitado din. Pero hindi yun nangangahulugan na limitado ang kaniyang kalikasang pagkatao, hindi na siya Diyos. Dahil napakaraming talata sa Bible nagpakilala nga sa Panginoong Kristo Diyos. Halimbawa, yung Colossus 2:9, Bro Jando, pakibasa mo na. Okay, basahin yung nakalagay sa Colossus 2:9. Okay. Ang nakalagay sa Colossus 2:9, mas matindi yan sa isang Bisaya, no? Colossus 2:9, ganito. Yan. Sabi, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Ang buong kalikasan, ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo. No? So, hindi porket meron siyang limitasyon sa kanyang pagkatao, ay hindi na siya Diyos. Hindi, mali yun. No? Pinapakita lang diyan ng ating Panginoong Kristo na even siya, na anak na ng Diyos, ang kanyang pagkatao, hindi niya alam ang lahat. Anong significant niyan? Babala yan sa mga tao ngayon na nagpapakilala na alam nila ang future, alam nila ang ganito, alam nila. Yan ang significant niyan. Pero, yan ba nangangahulugan na hindi talaga alam ng ating Panginoong Kristo ang darating na panahon? Mali. Dahil kung babasahin natin yung time na pinahayag niya na ang anak niya hindi alam ang panahon, nagbigay siya ng mga sinyalis kung sa paano siya paraan babalik. O paano ba siya babalik? Sabi niya, ang magiging katulad sa panahon ni Noe. Yun ang sinabi niya. Magiging katulad sa panahon ni Noe na... Ito nababasa po. O, di ba? Sabi niya doon, ang mga tao nagsasaya, tapos biglang dumating ang baha, tapos tumatay ang lahat ng tao. Ganyan babalik ang anak ng tao. Hindi niya alam, tapos ba't siya nagpahayag ng ganun? Ibig sabihin, alam niya. O, pagkibasa mo dyan do ang Colossus 2:3, kung hindi ba talaga alam ng Panginoong Kristo ang mga darating na bagay. Ano yun? Colossus 2:3. 2:3. Okay. Ano ito sabi sa 2:3 ng Colossus? Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isip. 2:1 pala, Bro Jando. 2:1. Nais kong malaman nyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at maunawaan nyo ng lubos ang lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo. Sa 3, bro, sa 3. 3. Si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Diyan ang Bro. Si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman, tapos hindi niya alam kung kailan siya darating. Siya na mismo ang karunungan at ang kaalaman. Yun. Di ba, kapatid? So hindi yun literal na hindi niya talaga alam. So significance lang yan, no? Kung ang kanyang pagkatao ba na sa kanyang pagkatao limitasyon. May limitasyon na niyang pagkatao kasi Christ is fully human according to the teaching of the church, fully human, fully God. So, sa kanyang pagkatao, limitado ang kanyang pagkatao. Significance yun na turo niya sa mga tao na hindi dapat pangunahan ang panahon, ang katapusan ng panahon, 'di ba? Kasi
Dami ngayon eh. Matatapos ang panahon, 2010, 2012, dami natin narinig na katapusan na daw ng panahon. Ipinahayag na ng Panginoong Jesucristo na siya mismo anak ng Diyos. Hindi niya alam ang katapusan, tanging Ama lang. For does not, hindi yan nangangahulugan na wala talaga siyang alam dahil bilang Diyos siya, no, sa kanyang pagka-Diyos naman, alam niya ang lahat. Kaya nga ganyan na binasa natin, siya, nasa kanya ang buong kaalaman at ang karunungan tapos hindi niya alam. So, misinterpretation yun, kapatid, no? Ang kanyang pagkatao, limitado, pero hindi nangangahulugan na hindi niya malaman ang lahat ng bagay. Dahil sa pagkatao ni Kristo, kanang being ni Kristo, ang bukod ng ibabaw dyan, ang kanyang pagka-Diyos, kapatid. Ang kanyang pagka-Diyos, no? So, hindi ko na lang i-detalye pa ang aral ng simbahan patungkol dyan kasi hindi rin maunawaan ng iba, no? Pero, malinaw sa pinagbabasa nating talata, Kolosas 2:3, siya ang karunungan at kaalaman kaya imposibleng hindi niya alam. At again, pinahayag na niya kung sa paanong paraan siya babalik, magiging katulad sa panahon ni Noe. Diba sabi niya doon sa binasa natin, yun, Berjando? May comment dito from Pablo Deso Asido Jr. Sabi niya, maayo kayo mutuis si Jando. Ba? Maayo daw ako mutuis. Ang sugo para sa tanan, Numbers 15:15. Talaga? Yun ang mababasa doon. Sige nga, tinangan natin. Ang sabi ganito, kayong mga Israelita at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Oh, kasama ninyo. Ito ba si Pablo Deso Asido Jr.? Naninirahan ka bang kasama nila? Dayuhan ka ba? O talaga? Ikaw yung mahilig, magaling mantuis. Oh, Brother Helvin, okay na ba yon? Mayroon pa bang isang tanong? Oh, sige, go ahead bro. 3 tanong dito bro. Ito yung last na tanong ko. Ito din yung ibang banat nila, no? Sa Jew ba or sa Judaism ba, no? Yung Messiah ba is Diyos rin ba ang turing nila sa kanya? Kasi sabi nila parang hindi daw. Pero bakit sa Kristiyano ginawa nating Diyos? Yung Messiah ba, Diyos ba din sa taga Judaism? Ay, hindi. Ay, hindi. Pero bakit daw yung Kristiyano ginawa nating Diyos yung Messiah? Hindi natin ginawang Diyos. Siya ay Diyos na, bago pa ang mundo ay naging ganun. Diyos na siya. Hindi siya ginawang Diyos. At saka, hanggang ngayon, naniniwala ang mga Judaism na si Jesus ang Messiah. Sila naniniwala doon, malaki yung kanilang pagtutol doon. Sa kanila, sorry po, bro. Si Jesus is a blasphemer, hindi siya Messiah sa kanila. Ang katotohanan niya, kapatid, hanggang ngayon naghihintay pa sila sa Mesiyas. Hindi pa dumating ang Mesiyas sa kanila. So tama yung si Berjando, si Kristo hindi natin ginawang Diyos. Siya ay Diyos talaga. Mali yun. Na ginawa. Hindi pa ginawang Diyos. Malinaw na yung bro. Oh, biblically kasi bro, 'di ba? Binasa na natin kaganina. Si Kristo nasa kanya ang buong pagka-Diyos. So paanong gawing Diyos? Diyos talaga siyang tunay. Hindi siya ginawang Diyos. Diyos talaga siya. So yun mali ata yung pagkasabi ko ay yung sa Judaism pala yung Messiah na hinihintay nila, hindi nila tinuturing na Diyos yun. Ay hindi. Oo. Ay hindi. Ang Messiah sa kanila ililigtas sila kasi sa kanila kasi ang Judaism isa lang sa kanila ang monotheism din sila katulad natin, pero yung pagka-monotheism nila ang ama lang. So yung ipapadala ng Diyos ng Diyos na tagapagligtas hindi yung Diyos nila sa kanila Kristo yun ang argumento kasi nila anointed one anointed kasi pag sinabi kasing anointed inanoint, di ba? So ayun ang paniniwala nila, anointed by God, hindi God per se. Sa atin kasi yung inanoint ng God
yung God ka the Son. Kaya Diyos yung Son. So, yun din kasi yung argumento nila na sa yung Messiah daw na hinihintay hindi naman tinuring na Diyos, pero sa Kristiyano tinuring na Diyos. Yun lang. Okay na sa akin yung solid. Tinuring natin na Diyos, dahil Diyos naman talaga yun. Natural. Ayun, sa atin Kristiyano din ako hindi naniniwala. Argumento lang iba yung ang mahirap dyan kasi ultimo ama na nagpapahayag na yung kanyang anak kay Diyos, ayaw pa rin nilang paniwalaan. Yan Sa Hebreo 8, sabi ng Diyos Ama, thy throne, O God. Ang kaniyang anak, tinawag niyang Diyos. So, ba't ayaw na paniwalaan? Diyos Ama na mismo ang nagsabi? Ano nga yung first dun, bro? Yung sa, yung tinawag din ng Ama na Diyos, yung sa Hebrews 1:8. Hebrews 1:8. Hebrews 1:8. Sige po. Ito sabi sa Hebrews 1:8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. So, dyan mo makikita mga kapatid na yung mga taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo ay ano tawag yan, yung hindi sumusunod sa salita ng Diyos ba? Ano tawag yan? May tawag din na nakalimutan ko yung term. Ano? So baga, mga breaker ba? Breaker of God's commandment. Or God's word. Breaker of God's word din sila. Naalala mo yung SDA na nakadebate ko dati na, di ba, tinanong ko siya, tama ba itong sa Hosias na 2:11 na pahihintuin ng Diyos ang pagsamba sa linggo-linggo? Sabi nung SDA, yes, tama yan, pero magsasabat kami. So, ibig sabihin, mga lawbreaker talaga yung mga protestante. Katulad niyan, sabi na ng Diyos, na yung anak Diyos, ayaw pa rin nilang paniwalaan. No? So, mga lawbreaker sila. Nice, ganda ng sagot. Sino nga yung sumulat ng Hebreo? Ano yung kanina? Hebreo ba yan? Pablo. Yung 1:8. Pablo. Okay. Yan. Yun lang, ganda ng sagot. Basag na basag. Salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Helvin Salapang. No, wait lang. Kailangan ko tumakbo rito dahil hindi ako co-host, ano? Okay, so meron namang comment dito sa natin, ang sabi ni Emmanuel Lanestosa. Wala man mali doon sa binabasa mo sa Ezekiel 20, 9, 10, 11, 12. Walang mali daw doon. Talagang walang ang mali. Pero yung kanyang issue ang mali. Sabi niya, walang mali doon sa binabasa mo na Ezekiel 29, 10, 11, 12. Anong issue dyan? Hindi yun salita ng Diyos. Aba, hindi daw yun salita ng Diyos. Basahin nga natin kung hindi ba yung salita ng Diyos. Ito sabi, ayan. Dandahanin ko ha. Ngunit hindi ko ito ginawa. Yan. Ang nagsasalita dyan, yung gumawa. Next. Dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko. Yan. So, yung nagsasalita dito, siya yung ayaw malagay sa kahihiyan. Sa mga bansa sa palibot na nakaalam na inilabas ko. Yan. Ang nagsasalita dyan, yung naglabas. Ha? Inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Ayan. So, nagsasalita dyan, yung naglabas sa kanila sa Ehipto. Next, 10. Kaya pinalaya ko sila sa Ehipto at dinala sa ilang. So, ang nagsasalita dyan, yung nagpalaya sa kanila. Sino yung nagpalaya sa kanila? Ating balikan ng sinabi ni Moises sa Deuteronomy 5:15. Kung sino ang nagpalaya sa kanila. Alalahanin ninyo, ito, wika to ni Moises.
alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto. At, ito pala, Panginoon pala. At ako, ang Panginoon na inyong Diyos, ang naglabas sa inyo roon. Salita nga pala ng Diyos. Sabi ni Emmanuel Lanistosa, hindi daw yun salita ng Diyos. Diyan ka nakakamali. Okay? So, move naman ako kay Oppo A53. Oppo A53, good evening. Tungkol bukas kasi bukas birthday naman ni Mama Mary bukas, diba? Yes. Iwan ko kung kahit sa sino lang sa inyo dahil importante masagot yung tanong ko kasi saan natin kinukuha yung birthday ni Mama Mary, yung September 8? Yan ang unang tanong ko. Okay, Brother Angel, saan natin malalaman na September 8 ang birthday ni Mama Mary? Well, mga sacred traditions yan, no? Mga church fathers po nag-ano ng September 8 niya. Pero inahanap ko pa rito yung pinaka-details niyan po, no? Pero sa mga tradition na natin yan, sa mga turo ng church father, kapatid. So may mga computation din yan po, no? Pero medyo malawak ang pagano. Parang December 25, no? Pagka kinompute nila ng December 25, may computation yan, no? Yung mga church fathers kasi, tandaan natin, no? Church is the pillar and foundations of the truth. So hindi lahat hindi lahat mababasa sa Biblia letra por letra. Pero ang church, sila po ang mag-aaral niyan. Sila po ang magsasaliksik niyan. Yes, Brother Henry. As far as I know, kinuha yan ng simbahan kapatid sa dogma natin na Immaculate. Immaculate Conception kasi, ang Immaculate Conception kasi, di ba, kung kailan siya nag-conceive, no? Kung kailan nag-conceive ang ating inang Birheng Maria sa kanyang nanay, si Santa. So, October 8 ba yung Immaculate? Diba, October 8? Ang ng Immaculate? Papistahan mo, Angel? December 8. December 8. December 8 birthday niya, bro. Yes. Sa Immaculate, I mean, sa ano ba, yung sa ano ba yun? Sa Immaculate pa yun? Ang nakalimutan ko yung paliwanag. May nabasa ako na doon yan inano kasi inatras yun binilang ng 9 months. So, lalabas ng September 8. So, yun ang naging basya ng simbahan kung anong araw ang birthday ni Mother Mary. Dahil sa dogma na Immaculate Conception. Kasi December, January, February, March, May, June, July, August, September. Ang September 8 ang 9 months. So, nung diniklara ng simbahan ang kanyang pagiging Immaculate Conception, nag-count ang simbahan ng 9 months from December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. September 8, yun ang birthday ni Mother Mary. Okay po. Nakuha mo, bro? Okay, bro. Kuha ko po sa bro. Ang naging basya ng simbahan, yung Immaculate Conception na dogma natin. No? Na Mother Mary conceived without original sin. So conceive, pumasok siya sa sinapupunan ng kanyang ina. So that time yung mama niya si Santa Ana nagbuntis na kay ng Birheng Maria. So December 8. Siya ang dogma ng simbahan eh. December 8 siya nag-conceive. So magbilang ka ng 9 months from December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Kaya September 8 pinanganak ang ating inang Birheng Maria. Yan ang turo ng simbahan. Yes, bro. Dagdag ko rin doon na hindi sa Catholic answers. Tama, no? Ang sabi rito, usually the church assigns dates for particular feasts. The assignment can be based, base daw,
on the date of the saint's death. Usually, ganun, no? A date that has a special meaning in the saint's life or some other meaningful date. So, in the case of the nativity of the Blessed Virgin Mary, September 8, is the date that follows 9 months after December 8, which is Immaculate Conception. Yun yung pagkasilang niya, yun yung paglihi niya, paglilihi sa kanya, on which date the church celebrate the feast of the Immaculate Conception of Mary. So, yun po yung computation nila, no? Ngayon, tanong yan, saan na yung mga December 8? So, ibang sitwasyon na naman yon. But if you compute December 8 nung naglihi Saint Anne, yung nanay ni Mama Mary, computin mo, September 8 nga naman isisilang ang ating mahal na Birheng Maria, kapatid. Okay po, okay. At least naliwanagan po ako dyan. So, may follow-up question na po ako. Isa na lang. Pwede. Sige po, kapatid. May narinig kasi ako yung bali ba sa CFD ata yun na may program din na yung about bahayag na about sa wedding of Canada. Kanina yata yun nag-live niya. Sinabi niya na yung kahit wala daw sa Bible yung sino yung kinasal sa Canada. Sabi niya, huwag ko kung totoo ba yun na sino ba yung kinasal, si John the Evangelist at saka si Mary Magdalene yata yung kinasal sa wedding at ano daw. Yun ang isa pagkasabi na CFD rin. May programa na nanonood din ako sa kabila. May katotohanan ba yun? Kasi Anong ibig mong sabihin, kapatid? Sa wedding of Cana, ang kinasal si John? John the Evangelist daw at saka si Mary Magdalene. Hindi Sinong CFD nagsabi niyan? May program din. Hindi, kapatid, si John Evangelist, hindi mo nag-asawa yon. Isa lang ang may asawa sa mga apostol, kapatid, si Apostol Pedro. Saan nakuha yun? Yung kinasal sa wedding of Cana, hindi pinangalanan sa Biblia yon. Imbitado nga lang sila doon eh. Kung sabaga, parang hindi nila din kilala, pero imbitado sila sa kasal. Tapos yung bahay daw mismo yung saan kinasal yung bahay daw ni sino ba yung disipulo ni Jesus Christ si Nathaniel daw yata. Yun po kung totoo ba yun? Basta narinig ko lang kanina. May programa din. Meron akong nabasa rito. Yan ang nakalagay, Saint John the Evangelist daw and Mary Magdalene, no? Who was the couple at the wedding at Cana? Kinuha niya yan sa Google, no? Pero parang yan sa Wikipedia daw siguro. Ito nga, tinitingnan ko who was the couple at the wedding at Cana. Traditionally, at siya naman so. Traditionally, sabi rito, the bride and groom are identified as Saint John the Evangelist and Mary. So, yun ang niya, no? Pero, tignan natin pa yung ibang tandaan po natin, may, kahit sa mo tingnan, check mo rin sa ang may asawa lang po si Apostol Pedro. So, medyo hindi natin pwedeng yung kagad yun, no? Nandito siya, nakalagay. Mahirap siyang anuhin talaga kung alin ba doon dahil mayroon naman nakalagay secret tradition na si Apostol at saka Angel. Tandaan natin ang sumulat ng ni Apostol Juan. Siya mismo. Di dapat sinabi niya nung kinasal ako. Wala ka mababasa dyan, ha? Nasa Juan dos yun eh. Walang payag si Saint John mismo sa kanyang ebanghelyo na kinasal siya, tapos pamilyang kinasal dyan. Walang ganun. Dito naman, meron naman iba rito. Galing mismo ito kay Bishop Fulton Sheen. Kilalang-kilala to. By Bishop Fulton Sheen.
The Cana marriage is the only occasion in sacred scriptures where Mary, the mother of Jesus, is mentioned before him. It is very likely that it was one of her relatives. Yan sabi ni Bishop kilala si Fulton Sheen. Marami pang video video sa YouTube din si Bishop Sheen. Sabi rito po, it was one of her relatives who was being married. And possible, sabi nga, that she was present at the wedding before him. So, it is a beautiful and consoling throughout our blessed. So, yun. Sa mismo bishop nang sabi, kapatid, kamag-anak, possible, mention one of the relatives of Mama Mary, kapatid. Okay. Yes. Pero di lahat na nasa Google tama kasi doon tayo ito church, mga mga kilalang si Bishop Sheen. Mga kilalang mga bishop sa Catholic Church po, mga yan na talaga magaling mga theologians. So, probably relatives na. Huwag niyo masyadong itindihin yun. Ngayon ko lang kasi narinig yun. Siguro nakita niya diyan sa Google. First time ko nakarinig ko na si Mary Magdalene at saka si John Evangelist daw yung kinasal. Kaya nagtatanong. Wala yung pinag-iba. Kapatid, wala yung pinag-iba sa Da Vinci Code na si Mary Magdalene at si Panginoong Jesucristo may relasyon. Mga gawang bagay. Lahat po na nakikinig ngayon, huwag lagi din magbase dun sa Google din at saka Wikipedia kasi ang nangyayari dyan po, saling-saling kasi yung mga nila, nakuha nila, but minsan, hindi naman madalas, minsan may mga maling turo din. So, ang gagawin mo ngayon, balik ka doon sa Biblia at church teachings. Ang ginagawa ko, ganun hindi ako basta-basta naniniwala. May nakita ako. Kaya yung sinasabi ko rito sa punto por punto, I'll make sure na talagang connected siya sa Bible and at the same time, connected siya sa church teachings at makikita mo yung relevance niya. So, pagdating doon sa halimbawa, isa to, talagang nakalagay na si St. John daw. Unang-una, yun nga, siya sumulat noon. Hindi naman sinabing siya yun. Pangalawa, titingnan din natin yung sagot sa Google, bakit si St. John at Mary Magdalene. Tandaan natin, yung Mary Magdalene, isa yan sa naging kasama ni St. John, disipulo lang nakalagay, mga alagad din ng ating Panginoon Jesucristo. Wala kang mababasa na John and Mary, the couple, wala kang mababasa ganun kasi magkakasama yan. Kung naalala nyo, Mary Magdalene din ay isa sa mga nakakita kay Jesus, At nakalagay kay Mary Magdalene, alagad lang din ni Jesus, mga lingkod ni Lord yan. Pero hindi nila sinabing couple, Si John, iba naman yung sa kanya lagi. At ang sa kanya, alalahanin po natin, siya nag-alaga kay Mama Mary. Pero wala sinabing kasama si Mary Magdalene. So doon pa lang medyo magkakaproblema na yung sagot ng Google po. So hindi lahat ng kailangan yung nakikita natin na research natin sa Google, kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag kayong umasa doon. Ang nangyari dito sa CFD, nung pagtingin niya doon sa isang doon na lang siya nagbase, hindi na lang niya inintindi yung turo na simbahan at ng Biblia, napakalayo. So ginawa niya, nabasa niya, pinahayag niya agad-agad, mali. Ako, ingat ako sa ganyan, sa pagpapahayag ng mga nababasa ko. So, yun po yung magiging natin yan, aral natin yan, kapatid. Hindi lahat na nakikita sa Google o Wikipedia ay totoo. Dahil babalik ka lagi sa church at sa Bible teaching po, sa Holy Scripture, kapatid. Okay, maraming salamat po kasi nanonood din ako sa kanya. Kaya nga, nagtaka ako na first time ko narinig yun. Siyempre, i-confirm ko. So, dapat magtanong po ako dito. At least maliwanagan naman ako sa kasi parang ngayon na first time ko na rin. Maling sagot ng Google yon. So, may mga ganun din. Mga holiday of obligation. Marami, may mga
Yung iba mortal sin ng ganito, yung iba ano lang, pero actually hindi naman. So delikado talaga. So talagang kailangan mas malawak pa ang pagre-research mo. Katulad niyan, ako na-research ko agad. So nung nakita ko yon, ni-research ko sa ibang kita ko agad. So yung mismong church, alos yung mga church sa authority natin, magisterium, mga bishop, nagsabi, hindi, relatives lang. So doon ka ngayon, doon sa authority, magisterium, kapatid. Ganun dapat mag-research. Kung nakikinig mo yung CF din yan, huwag ka magbase sa Google, sa pangangaral. Delikado yun. Yun po. Yes, delikado po. Salamat po. Isa na lang, last na lang po. Short na lang. Sige po. Kasi napag-usapan natin yung unang tanong ko kay about sa birthday ni Mama Mary. So, bukas ba, ano po yung, ano ba yan? Day of obligation ba yan na magsimba tayo, yung birthday ni Mama Mary, aside from Christmas, New Year, pareho ba yan? Or day of obligation ba bukas? Ano yun, Bro Angel? Actually, kasama dapat yun, no, in general. Pero ngayon, yan, pwede nyo i-research at totoo yun. Kahit ang mga pare sinusunod na sa CBCP po, the canon law, 3 na lang eh. Yung December 8, December 25, at yung January 1 na lang ang pinaka sa CBCP. 3 na lang eh. So ayokong dagdagan yun. According to the CBCP at according to the father na nakausap nung dyan, may nagtanong dito, tas sinerch ko, totoo. So, yun, totoo yun kasi may paring nagsabi. Kaya ako, ginaganon ko muna eh. Talagang pinag-aaralan ko siya mabuti pag may isang salita eh. Kung tama ba to. So, sabi po ng isang tanong dito, may nagsabing pare. Ako naman noon, ako mismo nagsabi, ano yan eh, at least mga 6 na na mga holiday of obligation. But mayroon palang distinction yan. So may mga bansa na hindi na nila inaano yan ng mga bishop. So sa atin, sa Pilipinas dyan, ganun na rin, 3 lang. So ayokong dagdagan yun. Ang nakalagay, December 8, December 25 and January 1 na lang ang holiday of obligation, kapatid. Pero talagang mas maganda ako, masigurado tayo, makapagsimba na tayo. Masigurado. Yun ang lagi ko sinasabi. Pag hindi ka sure sa isang aral, papasok ka doon sa doon sa mas sigurado, magsimba po tayo. Ako rin mag-online din ako bukas dito sa live online sa September 8 po dito sa Japan. Mas sigurado po tayo. Pero holiday of obligation sa CBCP, 3 na lang nakalagay, December 8, December 25, but January 1, Mother of God. So, ayoko magdagdag nun, kapatid. Yun, last para sigurado, magsimba po tayo, mas maganda, para kay Mama Mary, if we love Mama Mary. Okay po, maraming salamat po. At least naliwanagan ako ngayon. So, salamat po, Team Punto por Punto. No? God bless po sa lahat. No? So yun lang po, at saka magandang gabi pa sa ating lahat. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Salamat po.